Tayo po'y manalangin ng mahal. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat, mahal na Jesus, yung matamis ba na presensya. Salamat sa paglangis nyo sa mga pag-awitan, sa mga patotoo, sa mga awitin ng Children's Choir, Adults Choir, Youth Choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtog instrumentalists, sa pagbibigay. Salamat sa mga anak kong matatapat, mahal na Panginoon. Sa pag-aaral salita, mahal na Panginoon ko magpala sa ganakil ako magawa. Umasalam ako sa inyo, sa mga bungang panalangin na may ginagalang mahal magulang sa iyo, mahal na Panginoon. Pagpalain mo ng lubusan, bless their children once again, O Lord, through your word. And I bind you of Satan, demons, unbelief, and doubts, opposing spirit, I command you in Jesus' name. Kasal, right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, and honor to our loving Savior, Jesus Christ. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved parents in the Lord. Greetings to the beloved Almeida family, beloved preachers, beloved brethren and visitors. Ganun din sa mga beloved in-laws, ating beloved Minister Fox, beloved Mama Esther and company. God bless you so much po. Sa ating mga webcast viewers at sa inyong lahat, minamahal, magandang hapon. Pwede natin malapinoon at nais ko rin po bumati ng Happy Father's Day sa lahat ng mga father. Sa ating mga pastor, sa lahat ng mga beloved children, ating mga pastor ng mga fathers, mga in-laws, mga apo na mga father, magandang Happy Father's Day sa akin mga in-laws din. Sila JM, sila Mark, si Joms, mga father, mga anak ko na father, at sa lahat po ating mga beloved co-workers na father. Sa inyong na mga father na ating ginigiliw mga kapatiran, Happy Father's Day po. Purihin ang ating malapinoon. Kindly read. Psalms chapter 105, verse 37. Mga awit 105:37. At kanyang inilabas sila na may pilak at ginto at hindi nagkaroon ng mahinang tao sa kanyang mga lipi. Amen. He brought them forth also with silver and gold. And there was none one feeble person among their tribes. Ito po yung nangyari when the Israelites came out from Egypt. Nung sila po lumabas sa Ehipto, nung sila'y pinalaya ng Diyos sa pagkabilanggo, hindi po mananatiling bilanggo ang mga pinili ng Diyos. Bilanggo ng kahirapan, karamdaman, problema. Pag isa kang pinili ng Diyos, hindi ka mananatiling bilanggo. Isang araw, lalaya ka! Ganun po ang Diyos sa pinili ng Quran natin. Bibigyan tayo ng kalayaan isang araw. Kaya dapat hindi tayo nagsasawang maglingkod. Hindi tayo napapagod maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? At kanyang inilabas sila na may pilak at ginto. Storya kasi dyan, yung bili ng mahal na Panginoon kay Moises, kasi lalaya na sila sa Egypt. Ilang daang taon sila doon, nakabilanggo. Anong sabi naman sa kanila? Plunder the Egyptians. Spoil the Egyptians. Sabi sabihin, kunin niyo yung kayamanan, mga Egyptians, pag kayo alis na sa Egypt. Kaya sinabi diyan. At kaya ilabas sila na may pilak at ginto.
lahat ng mga sinabi ng mga Israelita doon sa Egypt, sa kanilang mga kasama doon ng mga Egyptian, dahil nandun sila, they were foreigners in Egypt, hindi po sila taga-Egypt. Sila'y bilanggo lamang doon. Lahat ng sinabi nila nung sila'y alis na, binigay. Pag sinabi nila, yung pilak niyo, bigay niyo sa amin, yung ginto, bigay mo sa amin. Lahat binigay ng mga Egyptians. Sabi ng Biblia, they found favor with the Egyptians. Binigyan sila ng pabor. Kaya lahat ng hiningi nila, binigay. Kaya sinulat yan. At kanyang inilabas sila na may pilak at ginto at hindi nagkaroon ng mahinang tao sa kanilang lipi. Umabot sila ng mga higit kumulang 3 milyong Israelita na lumabas sa pagkabilanggo sa Egypt. Napakadami nun, minamahal. More or less 3 million Israelites. Pero ang sabi doon, binasa natin, and there was not one feeble person among their tribes. Walang mahina ni isa, lahat malakas. What a lesson for us today. That was the time of the law, panahon ng batas. Wala raw mahina ni isa sa kanila. Walang mahina. Ano ba ang mas makapangyarihan? Batas o biyaya? We are now in the dispensation of grace. Biyaya. Mas malakas ang biyaya. Mas makapangyarihan ang biyaya kaysa batas. Palapakan natin, mga Panginoon. Grace is powerful than law. Sa kanila daw ni isa, walang mahina. Dapat sa atin, mas nabihigit pa. Dapat walang mahina! Palapakan natin, mga Panginoon. Amen? Walang mahina dapat. Wala dapat lupaypay. Wala dapat maghikahos. Wala! Because we are in the time of grace, biyaya. Hallelujah! Praise the Lord! Pero bakit parang hindi yata nangyayari? Maraming malakas, but meron ding mahina. Why? Because of the deception of the enemy. Yun na naman. Daya na naman. Daya kasi ng kaaway na inaano tayo, binubulungan tayo na we are nothing. Kailangan daw, para makita na humble tayo, mapagpakumbaba, kailangan ganito, para kang basang sisaw. That is deception of the enemy. Ngayon ang gusto ng kaaway, yung you are not standing on your ground. Hindi tayo tumatayo sa dapat natin tayuan. Yan ang gusto niya. Pag anak ka ng Diyos, you are powerful. Makapangyarihan ka because God is with you. If God be with us, who can be against us? Sino laban sa atin pag yung Diyos kasama natin? Ganun yan sa banal na kasulatan. Madalas tayo timid, nahiya tayo, dapat ipagsigawan natin ang ating Diyos, ang Panginoon, that Jesus Christ is Lord. He is in control of everything. Yan po. Biro mo, napakadami nila, ni isa walang mahina. Ano ang kulang sa mga Kristiyano? Di natin ginagamit ang ating sandata. The Lord wants to remind us
time and time again, nandito lahat. Kaya nga may Word of God. Nandito ating sandata. We must use our weapon. Our weapon is not carnal, but mighty through God to the pulling down of the stronghold of Satan. 2 Corinthians 10:4. Ang ating sandata ay makapangyarihan. Ano yun? What is our powerful weapon? 2 Corinthians 10:4. Ikalawang Korinto, Kapitulo po 10, ang talata po ay 4. Sapagkat ang sandata ng aming pagkikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumigiba ng mga kuta. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of the strongholds. Strongholds, mga kuta ng kaaway. Kuta ng takot. Yan ang mga stronghold ng kaaway sa mind natin. Ang digmaan po, ang labanan sa ating mga Kristiyano nasa mind. At ang ating sandata ay makapangyarihan. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman. Ang ating sandata hindi sa laman sandata, hindi Armalite, hindi nuclear weapon. Ang ating sandata ay makapangyarihan higit pa sa mga almas ng sanlibutan na ito. Kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihan gumiba ng mga kuta, strongholds, mga kuta ng dyablo sa mga tao, kahit sa mga isip ng mga anak ng Diyos. Gusto niya magkaroon ng stronghold o kuta. Takot. Maraming kuta. Unbelief and doubts. These are the strongholds of the enemy. Ngunit ang ating sandata ay makapangyarihan. Ano yun? Salita ng Diyos. Word of God. Amen? Word of God is our powerful weapon. Sabi naman ng sulatan. Stand on the Word of God. Hindi tayo mabibigo. Magtatayo tayo sa salita ng Diyos. Katulad ng lagi natin inulit-ulit, the blood of Jesus Christ is the final verdict. Nung nabuhos ang dugo ng Malapinon, lahat ng mga sumpa, tinubos tayo. We have been redeemed from all the curses of the law. Nasa atin na lahat ang tagumpay. Yung nga lang ayaw natin gamitin. Ang salita ng Diyos, kailangan bigkasin natin, speak out the Word of God. John chapter 6, verse 63. Pakibasa. 1 Kapitulo po 6, ang talata po ay sa 63. Ang Espiritu nga ang bumubuhay sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at buhay. The Word of God is a Spirit. Ang salita ng Diyos ay Espiritu at buhay. Amen? Espiritu at buhay ang salita ng Diyos. Paglaanan po natin ito ng time to read the Word of God. Kung kaya mo mag-memorize tayo ng marami ng lugar. Salita ng Diyos dahil mighty weapon, ang sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos. Ang aking salita ay buhay. Espiritu at buhay. Spirit and Word of God is the same. Pareho lang po ang power ng Espiritu Santo at ang salita ng Diyos.
Kaya gusto ng kaaway, tahimik tayo. Ayaw, gusto niya tahimik tayo, timid. Pero ang gusto ng mahal na Panginoon, para kang leon. Dapat umaatungal ka. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen. Revelation chapter 4, verse 6 to 7. Pakibasa. Pakihanda, Revelation chapter 10. Sa aklat ng pahayag, 4, 6, 7. At sa harapan ng luklukan ay wari na may isang dagat na bubog na katulad ng salamin. At sa gitna ng luklukan at sa palibot ng luklukan ay may 4 na nilalang na buhay, na puno ng mga mata sa harapan at sa likuran. At ang unang nilalang ay katulad ng isang leon, at ang ikalawang nilalang ay katulad ng isang goyong, baka. At ang ikatlong nilalang ay may mukhang katulad ng isang tao, at ang ikaapat na nilalang ay katulad ng isang agila na lumilipad. Amen. Pakihanda, Revelation chapter 10, verse 2 to 3. Pero dito muna tayo. Revelation chapter 4, verse 6 to 7. At sa harapan ng luklukan ay wari na may isang dagat na bubog na katulad ng salamin. Malinaw na tubig sa harapan ng luklukan, doon sa trono sa langit. At sa gitna ng luklukan at sa palibot ng luklukan ay may 4 na nilalang na buhay, na puno ng mga mata sa harapan at sa likuran. At ang unang nilalang ay katulad ng isang leon. At ang ikalawang nilalang ay katulad ng isang guyang baka. At ang ikatlong nilalang ay may mukhang katulad ng isang tao. At ang ikaapat nilalang ay katulad ng isang agila na lumilipad. So masyadong malawak yan. Dito lang muna tayo sa leon. Sa sunod na linggo, i-discuss natin yung iba pang nilalang. Ang pinapakita dyan, yung mga bagay na mahalaga sa Diyos habang tayo naglilingkod. Amen? Talinhaga kasi yan. Metaphoric, symbolical yan. Hindi natin masyado expound ngayon, mas wala na tayong oras, kaunti lang ang time natin. Dahil marami mga nag-perform. Kaya, tinala natin yung leon. At tinutukoy po dyan, yung mga bagay na mahalaga sa Diyos. Ang unang nilalang ay katulad ng isang leon. So lion is the king of the jungle. Sa literal na leon, di ba? Malakas. Hindi natatakot. Ganyan ang leon. Amen? Sabi ng Biblia, Jesus Christ is the Lion of the tribe of Judah. Lion of the tribe of Judah. Yung tinutukoy naman dyan na leon, dapat ang mga anak ng Diyos paglingkod katulad ng leon. We will be expounding that the next Sunday. Ang leon ay umaatungal yan. At lahat ng mga hayop sa gubat, tiklop, lahat. Takot sa atungal ng leon. Ibig sabihin sa atin, pag anak ka ng Diyos, you have the authority. Palagpakan natin. Mayroon kang otoridad. Magsalita ka. Yan po ibig sabihin. Speak with boldness and authority. Dahil hindi ka ordinaryong tao. Pag anak ng Diyos, you are not an ordinary man. You have the power in you. We have the power in us. The power of our Lord Jesus Christ. Amen? Yan pa tinutukoy. Basahin mo na natin. Revelation chapter 10 verse 2 and 3. Apokalipsis 10:2-3. At may isang maliit na aklat na bukas sa kanyang kamay at tinungtong ang kanyang kanang paa sa dagat.
at ang kanyang kaliwa ay sa lupa. 3. At sumigaw ng malakas na tinig na gaya ng leon na umuungal. At pagkasigaw niya ay ang 7 kulog ang umugong. Amen. At may isang maliit na aklat na bukas sa kanyang kamay. At itinungtong ang kanyang kalang paa sa dagat at ang kanyang kaliwa ay sa lupa. Sino yan? Napakalaking tao. Kaso ano yan simbolik kasi yan. Yung kanyang kalang paa, itinungtong sa dagat at yung kaliwang paa sa lupa. Yan po ang ating mahal na Pinisos pagbaba niya dito. Yung inagaw ng dyablo na sanlibutan ay muling ibabalik sa kanya. Malapakan natin, malapakan natin. Sa ngayon, sino ang kumukontrol sa mundo? Ang dyablo ang kumukontrol. Masasamang tao ang kumukontrol sa mundo. The world is being run by evil people. Kaya ang sama-sama ng mundo, napakagulo. Maraming naghihirap. Estudyante, nakita ko sa balita, nasa mall, tumalon, patay. Batang-bata. O mga bata pa, dami ng problema sa buhay. Bakit? Ang mundo ay pinagharian ng masama. Ngunit pagbalik natin malapilon, ibabalik. Kukunin niya sa bagat siya ang tunay na may-ari ng sanlibutan. Akala ng mga bilyonaryo, ito mga elite people, mga antichrist, akala na silang hari dito. No! Satan is not the king. Jesus Christ is the king of the world. Pagbalik niya, wala kayong magagawa. Kukunin niya yung sa kanya. He will reign all over the earth. Lahat namang hindi susunod sa kanya, they will be thrown into the lake of fire with fire and brimstone. Kaya pagbalik niya, tinutukoy niya, pagbalik malapay noon, tinungtong yung kanang kapasa dagat, sabihin, aangkinin niya yung sa kanya. Siya talagang totoong may-ari. At sa atin, ang mga pangako sa atin, kahit di pa sa mga balik, anak ng Diyos, ikaw ang hari dito sa mundo. Yung nawala na ninakaw ng dyablo dito sa mundo, binalik niya when the blood of Jesus Christ shed on the cross of Calvary. Malinaw yan sa banal na kasulatan. Nung tumagas ang kanyang dugo na banal, kaya nga yung dugo, the final verdict. Pag narinig ng Satanas ang dugo, nanginginig siya. Bakit? Final ang decision. Satan is defeated. Talo ang demonyo. Palapakan natin, manapin. Yan talaga ang nakasulat. Kaya nga Satanas galit na galit na sabihin ang salita ng Diyos kasi may expose ang kanyang pandaraya, ang kanyang pagsisinungaling sa mga tao. Pinapalabas na siya ang hari dito. Pero ang katotohanan, ang totoong naghahari, mga anak ng Diyos. Yun talaga ang totoo. Because Jesus Christ has paid the price of our salvation. Paid the price of our redemption. Binayaran lahat ang sumpa, kahirapan, karamdaman, mga problema ng tao, binayaran sa magitan ng pagdalak ng dugo. Kaya sa Biblia, and they overcome him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Pinalo ang dyablo sa magitan ng dugo at salita ng patotoo. Why the Christians are not using their authority? Revelation chapter 12, siguro, 11. And they overcome him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Tinalo ang dyablo sa magitan ng dugo ng kordero at sa salita ng kanilang patotoo.
Apokalipsis 12, versikulo po 11. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Malakpakan natin, malapayan. Hallelujah! At siya'y kanilang dinaig. Sino siya? Satanas. Tinutukoy. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero. Covered ba tayo ng dugo ng kordero? Tinakpan ba tayo ng dugo? Tinakpan ba? Hindi lang tinakpan, inalis yung dumi sa ating mga buhay. Sabi ng Malapinon, before He ascended to heaven, go and preach all nations. In the name of Jesus Christ, for the remissions of their sins. Remissions! Pag sinabing remissions, inalis yung kasalanan, inalis ang sumpa. Sa lumang tipan, pag nagkasala ang mga anak ng Diyos, magpapatay ng hayop, kambing tupa. Para anong dahilan? Para takpan. Ang tawag doon, atonement. Para takpan yung kanilang kasalanan. Tinatakpan lang. Kaya natili silang masama. Mamaya, babalik uli sa kasalanan. Bakit? Tinakpan lang. Pero sa ating panahon, hindi tinakpan. Niremit, tinanggal, inalis. Palakpakan natin, malapayan. Amen? Kaya nga, at siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero. At dahil sa salita ng kanilang patotoo. The word of their testimony. What is the word of our testimony? The word of God is the word of our testimony. Ito ang patotoo natin. Ito ang patotoo ng Diyos. Salita. Kaya sabi ng Hosea 4:6, my people perish for lack of knowledge. Ang aking bayan na pahamak, kulang sa kalaman. This is the word of testimony. The word of God. Speak the word of God. Magpakita ng salita ng Diyos. Ganyan po yan. Yan ating sandata. Very powerful ang ating sandata. Hindi lang natin kasi nakikita. May labanan doon sa spirit realm. May labanan yan. When you speak the word, yung diablo po natatakot, tumatakbo. Yung kanyang mga plano, yung kanyang ginagawa sa ating buhay, hindi po natutuloy. Nasisira yung kanyang mga programa. When you speak the word of God. Malapagkan natin, malapayan natin. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordera. Speak the blood. Takot na takot ang diablo sa dugo ng ating malapero. Pag naglalakbay ka, sabihin mo, I cover the blood of Jesus over my car. I cover the blood of Jesus I cover my family. Ganyan po. I cover my family with the blood of Jesus. I cover my business with the blood of Jesus. Speak it over and over again. Sa trabaho mo, I cover my job with the blood of Jesus. Yan ang paggamit ng dugo. May mga samang mga tao, ay mo, I plead the blood of Jesus. Then speak, no weapon that is formed against me shall prosper. Walang sandatang ginawa ng kamay ng tao, magtatagumpay laban sa akin. Isaiah 54:17. Yan po ang sinasabing salita ng patotoo. Dugo at salita ng patotoo, matatalo ang diablo. But most of the time, we are not using. Hindi natin ginagamit. Kompleto na ang sandata natin. Tapos na ang banal na kasulatan. Yung salita ng Diyos at saka Holy Espiritu Santo, the same power. Pareho lang. Purihin natin manapelo. At hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Yung mga hindi takot mamatay, hindi yan na mamatay, lalo na bubuhay yan. Palapakan natin, manapelo.
May hindi takot maghirap, hindi naghihirap yan. Handa sumunod kahit ano mangyari. Handa mawalan, alang-alang sa pagsunod. Hindi ka mawawalan, lalo ka pagpapalain at pagmamana ka pa ng buhay na wala hanggan. Ganyan po sa banal na kasulatan, ang logic. Ganyan po ang word of God. Yung mga nag-alaalanganin, wala. Pero yung handa, hindi mo iniibig ang buhay mo. You're willing to follow the Lord no matter what. Kahit ano mangyari, handa ka mawalan. Hindi ka nga mawawalan eh. Tinitingnan na ng Diyos ano yung ating puso. Kasi yung mahal na Panginoon, may-ari na lahat ng bagay. Sinusubok lamang tayo. Those who are willing to suffer for His name. Kaya nga si Abraham, di ba? Si Abraham, kaisa-isang anak, ipinaalay pa ng Diyos. Ialay mo yung anak, Abraham. Ang iyong pinakamamahal na anak ni si Isaac. Ialay mo doon sa bundok, sa Moriah. Hindi nagkatubili si Abraham. Lumakad agad 3 araw na paglalakbay para mag-alay lamang kay Isaac. Yan ba ay kwento lamang? May aral lahat yan. Bago mag-alay, kailan mo siya maglakad ng 3 araw? Pwede naman doon sa bakuran ng bahay niya ialay. Pero bakit doon pa sa malayo? Sinusubok kung sinong susunod. Malapakan natin, malapay na. Susunod lang ba tayo dahil pabor sa atin ang nangyayari? Susunod lang ba tayo dahil smooth ang nangyayari? Makikita na mahal mo siya, kahit mahirap, susunod ka. Yan ang tunay na pagsamba sa ating malapay na. Are we following the Lord? Because everything is favoring us, favoring. Pabor sa atin lahat ng bagay. Ganda ng patutuan natin kapatiran from Canada kanina. Na mahal, bawat salita na namutawi dito, pakinggan niyo. Malalaking encouragement sa inyo yan. Hindi aksidente. Yan ay sinadya ng Diyos to let you know what the will of God is. Paano maglingkod sa Diyos na buhay. Mamatay, mabuhay. Di ba? Mamatay, mabuhay. Gagawin namin ang kalooban ng malapay lang. Sino yung kanina? Beloved sister, ano yung pangalan? Kapatid natin, beloved brother Grayson. Yeah? Sino yung pangalan? Ha? Sir Geraldine? Beloved Sir Geraldine, nandiyan po kayo. God bless you po. Mamatay, mabuhay sa malapay na. Sinabi rin ni Pablo rin yan, for to me to live is Christ and to die is gain. Pag ganyan ang ating prinsipyo, lalo tayong gagaling, lalo tayong pagpapalain at pagpapala na buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Dapat ganyan manak ng Diyos minamahal. Ang ating principle, to follow the Lord no matter what. Ganyan sa Biblia. At hindi nila inibig ang ilang buhay hanggang sa kamatayan. Sa another translation ng Biblia, at hindi nila inibig ang kanilang buhay kahit na sa bingit ng kamatayan. Another translation. Yan, isang translation lamang yan. Sabi doon, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Sa ibang translation ng Biblia, at hindi nila inibig ang kanilang buhay kahit sa bingit ng kamatayan. Ganon ba tayo maglingkod? Kahit may mga hamon sa buhay, nasa bingit ang panganib, hindi pa tayo maatras. Pag ganyan tayo maglingkod, minamahal, ikaw ang tunay na pinagpala. Dahil hindi ka mapapahamak, lalo ka magtatagumpay. Bakit? May paniwala, mayroon kang tiwala, naniniwala ka ng Diyos mo, totoo at buhay. Pag tayo nagalinlangan, ibig sabihin, we do not believe what our Lord Jesus Christ has done for us.
Hindi tayo naniniwala sa ginawa niya sa atin. Everything is finished. Sabi na po yan. It is finished. Tapos na lahat. Tapos na. Pinagpala ka na. Pinagaling ka na. Lahat tapos. Yung nga lang, sa Biblia, ipaglaban mo yung anong binigay sa'yo. Dahil pilit yan, inaagaw ng Diablo. Pilit inaagaw ng Diablo yung kalayaan na binigay sa atin. We have been restored. Binalik na tayo sa ating original na kalagayan. Sabi ng Biblia. When our Lord Jesus Christ died and His blood was shed on the cross, we are restored to our original position. Binalik ka na! Binalik na tayo sa ating original na kalagayan. Ano yan? Walang karamdaman, walang kahirapan, malapit sa Diyos. Yan po ang sabi ng Biblia. Ang original na kalagayan nila Eva at Adan ay walang sakit. Sagana sa lahat ng bagay, malapit sa Diyos. Doon sa garden ng Eden. Ngunit nung sila nagkasala, pinaalis sa paraiso at naghirap sila at sila'y namatay. At yung kalagayan nila, namana natin. Nahiwalay tayo sa malapay noon at nagkaroon tayo ng mga sakit, mayroon tayong kamatayan. Ngunit ang ating malapay noon ay namatay sa krus, binalik tayo. Binalik sa unang o ating original na kalagayan. Yan po ang ayaw malaman ng Diablo. Ayaw ng Diablo na malaman natin. Kasi pag malaman mo yan, iba ang takbo ng buhay mo. Taas noo ka. Hindi ka takot. Bakit? Alam mo na mayroon kang otoridad binigay ng ating malapay. Amen? Mark chapter 11 verse 23. 23 and 24. Marcos Kapitulo po 11, ang talata po ay 23 hanggang 24. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at masugba ka sa dagat, at hindi mag-alinlangan sa kanyang puso, kundi manampalataya na mangyari, ang sinabi niya ay kakamtin niya yaon. Ang ating palang topic, standing on your ground. Yan ating topic. Standing on your ground. Tumayo ka sa iyong karapatan. Standing on your ground. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na iyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at iyong kakamtin. Yan, 23. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang sino mo magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat, at hindi mag-alinlangan sa kanyang puso, kundi manampalataya na mangyayari ang kanyang sinabi. Ang sinabi niya ay kakamtin niya yaon. At tingnan mo, minamahal. Pag sinabi mo rin sa bundok, masugba ka sa dagat. Yung bundok na yan, susunod. Palapakan natin malapay na amen. Susunod ang bundok. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. Hindi naman aksidente na nandito tayo. Na nandito tayo sa gawain ng malapay. Hindi aksidente yan. Nakarating tayo dahil tayo ay pinili ng ating malapay. Pag tinawag ka, binigyan ka ng Espiritu Santo. Sabi ng Biblia, Ephesians chapter 1 verse 13, pakihanda. Pag tinawag ka sa magitan ng Ebanghelyo, ikaw ay sinelyuhan ng Espiritu Santo. Sinelyuhan na ba tayo? Sinelyuhan? Iba, nag-alinlangan pa. Kahit hindi mo naramdaman, sinelyuhan ka na ng banal Espiritu. Marami kasi nabubuhay sa pakiramdam eh. Nung araw ng panahon ng mga apostol, grabe na mga himala. Di ba? Grabe yung power.
Grabe yung manifestation ng Holy Spirit. Kasi nga, hindi pa buong Biblia. Ngayon nga na, kumpleto na Biblia, pareho lang. Basta dala mo ang salita ng Diyos. Pareho din. Ano nangyari noon? Mangyayari din ngayon. Gamitin mo ang sandata, salita ng Diyos. Amen? Ganun sa kasulatan. Speak out the word of God. Ang salita ng Diyos at ang Espiritu Santo ay isa lang. Sabi ng Biblia, my words are a spirit and life. Sabi sa binasa natin kanina. 1:63. Ang aking salita ay espiritu at buhay. Ito, espiritu at buhay ito. Pag binabanggit mo yan palagi, araw-araw, marami ka nabanggit. Nung binabanggit mo, yun ang mangyayari sa'yo. Kasi yung Word of God, very powerful, at kumbaga sa barel, mayroon kang bala, may baril ka, pero kailangang kalabitin mo para maggumana. Sa atin mga panahon, para gumana ang salita ng Diyos, ang gatilyo mo, bibig! Magsalita ka. Hallelujah! Praise the Lord! Magsalita tayo. Banggitin natin. Pakibasa. Efeso 1:13. Nasa kanya kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng iyong kaligtasan, nasa kanya rin naman, mula lang kayo magsisampalataya at kayo tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Amen. Mula nang tayo nagsasampalataya sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, tinatakan tayo ng Espiritu Santo. Tinatakan. Ano palataya ba ito sa gospel? Pinangaral natin mga pastor, hindi mabulaklak, simple lamang salita. Di ba? Nanampalataya tayo, naniwala tayo sa gospel. Nung naniwala tayo, tinatakan na tayo ng banal na Espiritu ng ating malapit. Huwag po tayo mabuhay sa pakiramdam. Mabuhay tayo sa pananampalataya sa salita ng Diyos. Deuteronomy chapter 8, verse 18. Ito, lagi niyong babanggitin ito. Kung gusto mo lumaya sa mga kahirapan sa mundo. Mundo kasi maraming naghihirap eh. Maraming kahirapan dito. Alam niyo bakit? Pinapahirapan ng mga taong ginagamit ng kaaway ang mga tao sa mundo. Gera dito, gera doon, taas na mga bilihin doon. Nakala nyo, tsamba lamang yan. Sinasadya nila yan para mga tao maghirap at luluhod sa kay Satanas. Ganun po yan. Pero pag mayroong kasalita ng Diyos, hindi ka kasama doon. Deuteronomy chapter 8, verse 18. Sa aklat ng Deuteronomio 8:18, kundi iyong alalahanin na Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibay ng kanyang tipan na kanyang isinumpang iyong mga magulang gaya ng mga sa araw na ito. Amen. Kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Palakpakan natin mga Panginoon. Hindi na babago yan. Akala ng iba, lumang tipan, hindi na babago yan. Hanggang ngayon, Jesus Christ has given us power to get wealth. Binigyan tayo kapangyarihan para magkaroon ng kayamanan. Para natin, may paparating ang ebanghelyo sa buong mundo kung mga Kristiyano mahihirap. Ganun lang kasimple. God has given you power to get wealth. Ang diablo, gagawin ka mahirap para hindi ka makasuporta sa gawain. Pag hindi ka nasuporta, ang gospel ay mapipigilan. Nakuha niya yung logic. Kaya anak ng Diyos, it is high time for us to awake. Panahon na para gumising tayo. Gamitin natin ating sandata. Binigyan tayo ng kapangyarihan para magkaroon ng kayamanan. Para saan gamitin? Sa paglilingkod, para maraming maligtas, para yung ebanghelyo ng kaligtasan makarating sa lahat ng tao sa mundo. Yan po ang layunin. The Lord has given us power to get wealth.
Ayan, no? Upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang sinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito. Tipan. That He may establish His covenant to us. Sa mga nauna sa atin, mga patriarchs father, the apostolic fathers, hanggang ngayon, mayroon siyang covenant. Anong covenant? To make you prosperous. Yan sinasabi. Pinagpala ka. Yun talaga. Bakit? In order for us to become an instrument for the propagation of the gospel of our Lord Jesus Christ. Yan talaga. Ayaw nang malapay nun na naghihirap ang mga Kristiyano. No. That is the work of Satan. Gawa ng kaaway yan. Kung dumala ka sa kahirapan, memorize mo yung Deuteronomy 18. Sabihin mo, the Lord has given me power to get wealth. I have the power to get wealth in Jesus' name. Araw-araw, bagitin mo, minamahal. Sigurado yan. Hindi ka maghihirap, aahon ka sa kahirapan. Sasagana lahat ng buhay. Sabi ng Biblia, maging masagana ka sa lahat ng bagay. Hindi ka buntot. Ulo ka. Ulo ka sa tagumpay. Ulo ka sa pagpapala. Ulo ka sa kaligayahan. Ulo ka. Hindi tayo buntot. Ganyan po sa Biblia. Hindi yan pagiging materialistic. Yan po ay pagkakaalam ng iyong covenant, ng iyong karapatan. Karapatan yan, minamahal. Pag Kristiyano ka, we have already given the right. Karapatan. Ayan, no? Sapagkat siya nabibigay sa iyo ng kaparihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ng kanyang tipan, ng kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw nito. Isinumpa. Ang tipan isinumpa. I promise, sabi ng malapit kay Abraham, in blessing, I will bless you. In multiplying, I will multiply you. Di ba? Mangako ng malapit kay Abraham, sa pagpapala, pagpapalain kita. Sa pagpapadami, padadamihin kita. Tipan yan. Pangako ng Diyos yan. Pero may kondisyon. Anong sinabi? Sabi ng marapin, bago yung talata niyan, because you have not done this thing, and you don't withheld your only son to me. Dahil ginawa mo yan, hindi mo pinagkait sa akin ang iyong kaisa-isang anak. Saan makita niyo? Hindi mo pinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Kaysa pagpapalain kita. It's in Genesis chapter 12 or 20. Para marinig natin kapatiran, hasta ka mga webcast viewers natin, hindi tayo buntot. Ulo tayo sa lahat ng bagay. Yan ang malinaw sa banal na kasulatan. Ang kondisyon, bago nangako na malapino na kay Abraham na pagpapalain kita, sapagkat hindi mo pinagkait ang iyong pinakamamahal na anak. Nakita niya? Nakita niya? Hindi mo pinagkait ang iyong pinakamamahal na anak. Ano ba yung mga mahal natin sa buhay natin? Ano ba ang mahalaga sa puso natin? Ano ba? Kayamanan ba? Profession ba? Kinabukasan ba? Ano ba ang mahalaga sa buhay natin ngayon? Kaya ba natin isuko yan sa mahal na Panginoon? Pag kaya mo, sabi ng mga Pinoon, sa pagpapalain kita. Hindi ka nagkakait. Palapakan natin, malapay na amen. Basahin natin, naman, basahin natin. Mga singers, please prepare. Wala na tayong time. 22, nabasa niyo? Genesis 22. Oh, ating mga preachers, ha? More reading, ha? Ayan. 22 verse 12.
Ayun, yan dyan. Nung dumating na sa Abraham doon sa lugar na kung saan si Isaac ay pinapaalay sa kanya. Pinapaalay yung kaya. Kaisa-isang anak. Hinihingi ng Diyos yung kaisa-isang anak. Nung araw, pag sinabi niya alay, sasaksakin mo para yung dugo mabuhos. Ganyan po nung araw. Pag sinabi ng Diyos sa isang tao, ialay mo ang iyong anak. Ibig sabihin, patayin mo para sa akin. Ganyan po nung araw. Sabi niya, mahalapin kay Abraham, ialay mo yung kaisa-isang anak. Pag susubukin ka ng Diyos, yung pinakamalaga sa iyo ang kukunin. Pero pag handa ka, yan ang sikreto para makamit mo ang pangako ng ating Lord. We must know the Word of God. Verse 9, and they came to the place which God had told them. Dumating na si Abraham doon sa lugar, 22 verse 9. At kanya lang pinahiga si Isaac. Sapagkat sabi ng Diyos sa kanya, ialay mo yung anak. Ibig sabihin, papatay niya ang anak. Ialay, susunugin. Sa 10, and Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. At iniunat Abraham ang kanyang kamay at tinawakan ang sundang upang patayin ang kanyang anak. Yan kasi ang utos eh. Ialay mo ang iyong anak. May utos ba sa atin? Mayroon ba? May utos ba? Nababago bang utos? Hindi nababago. The principle is always the same. Yung mahalaga sa'yo, ialay mo. Hindi masukat ang pagpapala matatanggap mo. Hindi mo kaya abusin. Pagka mahalaga, yung mahalaga sa'yo, inalay mo. Palapakan natin, malapay na huli. Ganyan po sa Biblia. Nung sinabi nung papatay ni Abraham kay anak, sabi ng Panginoon sa langit ang salita. Sa verse 10, at 12. O sa 12. At sa kanya sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata. Ugawan man siya ng manuman, sapagkat talastas ko. Ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Yun pala ang tunay na pagkatakot sa Diyos. We are not sparing anything in our lives. Wala tayong pinipigil sa buhay natin basta gusto ng Diyos. 14. Sa 16, i-ano na natin, italo na natin. Dahil sa Isaac, nung papatay na kayang anak, sabi ng angel of the Lord sa langit, Abraham, huwag mo ituloy. Papatay na niya. Talagang willing na siya sumunod kahit masakit sa kanya, isa-isang anak. Ganun pala ang Diyos. Yung mga handang mawalan, hindi pala nawawalan. Palapakan natin, malapay. Amen? Yung handang maghirap, alang-alang sa mga Pinoon, hindi naghirap. That is a logic. Yan po ang logic sa masulatan na mahal. Na ayaw ng diablo malaman natin. Kasi pag nalaman natin, diyan sa iyo magsisimula ang kapangyarihan at pagpapala ng ating malapay. Siya nga may-ari na ng bagay eh. Yung nga lang, susubukin ka bago bigay sa'yo. If you're willing to suffer, to follow, in following His will, diyan ang simula. Mabubuksan lahat ng pintuan sa langit. Lahat ng pagpapala, ipapadaloy ng malapay doon. Ganyan po ang sekreto. Hindi na po natin, marami pinagpapala sa atin. Marami pinagpapala. Kasi nadadamay tayo sa mga naunang nagbigay ng buhay sa ating malapay Lord. Nadamay tayo. Ganun yan ang katotohanan. Papayag ka man na madadamay ka lang, do it yourself. Dahil gusto ng Diyos, lahat tayo maka-experience ng kanyang kapangyarihan at pagpapala. Ganun yan.
Kaya narinig yung mga patotoo natin kapatiran, lagi lang binabanggit, ang pagbibigay, susi ng pagpapala. Kasi yung binibigay mo, mahalaga sa'yo yan. Pero bakit pinagpapala ka? Kasi nakita ng Diyos na yung mahalaga sa'yo, handa mo ipagkaloob. Pero minsan, napipilitan lang tayo. Kaya hindi lubusan. Pero pag buong puso talaga, handa ka magtiis. Di ba? May kapatiran tayo ng araw. Patotoo narinig ko. Panahon ng pagbibigay. Sabi niya, Malapinon, ito lang ang last money ko. Binigay lahat. Naglakad pa uwi. Tila mo? Naglakad nung araw sa Manila. Nagpatotoo. Binigay ang last money. Naglakad pa uwi. Kita mo yung pag-ibig sa Malapinon. O ilang panahon lang, yung kapatiran nakita natin, he became millionaire. Tingnan mo. Naging millionaire. Galing sa wala. Kasi ang Diyos, hindi po nagsisinungaling sa kanyang salita. Siya'y tapat sa kanyang salita. Pakita lang natin na we are willing to follow. Kahit na masakit. Kahit na mawawalan tayo. Handa tayo sa balon. Yan ang sekreto. Palakpakan natin, Malapinon. Amen. Kaya dapat wala tayong takot sumunod. Wala tayong takot. Kahit na anong mangyari, handa tayong sumunod. Dahil diyan magsisimula ang pangako ng ating matutupad. Ang pangako ng ating Malapinon. 17. Hindi tinanggi na Abraham kayang isang pinakamamahal na anak. Anong pangako ng Malapinon? Ginawa niya yon. Na sa pagpapala ay pagpapalain kita. At sa pagpaparami, paparimahin ko ang iyong binhi. Gaya ng mga bituin sa langit. Gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat. At kakamtin ang iyong binhi, ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. Walang makakatalo sa binhi Abraham, matagumpay. Hindi kaya talunin na masama at pinagpala sa material. Lahat ng bagay pinagpala. Because Abraham hearkened unto the voice of the Lord. Na yung kanyang pinakamamahal, kaisa-isa, hindi pinagkait. Hindi naman nawala, lalong pinadami. Palakpakan natin, Malapinon. Amen. Isa-isang anak si Isaac, hindi pinagkait. Handang patayin, alang-alang sa salita ng Diyos. Hindi namatay si Isaac. At dinagdagan pa ng billions of children of Abraham. And we became the descendants of Abraham. Hanggang ngayon, billion na mga tao ay lahi ni Abraham. Bakit? Isa lang na binulan sa Satanas, isang anak lamang, handa niyang patayin alang-alang sa utos. Hindi niya sinuway, sinunod niya yung isa, hindi namatay, dinagdagan pa ng billion na mga anak. Ganyan ang prinsipyo ng salita ng Diyos. The Lord has given us power to get wealth. Huling talata, Deuteronomy chapter 28, verse 13. Mga singers, please prepare. Deuteronomy 28:13, can you read? Deuteronomio 28:13. At gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. At ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasa ilalim. Kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoong Diyos na aking iniutos sa iyo sa araw ito na iyong sundin at gawin. Amen. Say, praise the Lord. Hindi na tayo gagawing buntot, tayo ulo. Kung didinggin natin, sabi ng Biblia, if you hearken unto the commandment of the Lord. Ano bang commandment ng Malapinon sa ating panahon? Ano bang commandment? Ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Yan ang pinaka-pangunahing commandment. Hindi raw tayo gagaling buntot, tayo gagawing ulo. Hindi tayo huli, tayo ay una. Ang sekreto, maglingkod ka ng palagi maglilingkod. Then, sa panahon natin, mas madali. Yung salita ng Diyos, dahil ang Diyos may covenant na sa atin. True. Dahil kay Abraham, mayroon isang covenant, mayroon kasunduan sa atin. Anong gagamitin natin, gagawin natin? Yung salita niya na pinangako niya, banggitin mo araw-araw, sabi ng Biblia.
Joshua 1:8, pinatimasay. Banggitin mo, magiging prosperous ka, magiging matagumpay ka. Dahil ang Diyos, hindi binabali yung kanyang covenant. Yung kanyang kasunduan sa atin, hindi binabali because we are believer of the gospel of Jesus Christ. Ang kanyang kasunduan, hindi binabali. Yung nga lang, ang sandata mo, salita. Banggitin natin ang salita ng Diyos. Sa magitan ng banggitin mo, sa magitan ng mga latay, ako'y pinagaling. Sa magitan ng dugo ni Kristo, takpan mo ako ng dugo. Aking pinatakip ang dugo ni Kristo sa aking pamilya. Ganun po yan. Then, banggitin mo, sa magitan ng mga latay, ako'y pinagaling. Ulit-ulitin mo yan, kahit ilang beses. Mas marami, mas madali mangyari. Kasi ang salita ng Diyos, hindi babalik sa Kanya na walang bunga. Kung anong sinabi niya, bigkasin natin, at yan ay mangyayari at mangyayari. Purihin ang ating malapit. Kaya minamahal, hindi na tayo buntot, tayo ulo. Hindi ka na huli. Lagi ka lang una sa Biblia. Yung nga lang, maglingkod tayo ng totoo sa Biblia. Handa tayo sumunod. Kahit na masakit, handa tayo sumunod. Maraming ganyan patotoo. Kapatiran, handa sumunod kahit na panganib pa. Diyan nagsimula sila, pinagpala ng lubos ng ating malapit. Maraming pinagpala na sa atin, pero kailangan makuha natin yung pinagpalang lubos. Lubos, pinagpalang lubos. Yung umaapaw talaga na maraming sisilong sa'yo, bakit pinagpala kang lubos? Yan pa ang kailangan natin. Hindi lang pinagpala, dapat pinagpalang lubos. Ang sekreto, kahit masakit sa'yo, gagawin mo dahil sinabi sa'yo ng ating malapit. Habang tayo mawit, puri natin malapit. Walang ibang Panginoon habang inawit natin. Hallelujah. Mga baguhan, lumapit po kayo. Hallelujah. Kundi ikaw ang Jesus sa habang panahon. Pagkat ikaw ang nagbigay kabuluhan sa aking buhay, sa tulad ko, Panginoon. Oh, my Jesus. Dakilang kang tunay, inari mo ang sala ko. Hirap at dusay, tiniis mo hanggang kamatayan, pinaglaban mo ako. Panginoon, sadyang kay buti ng iyong puso. Ang tulad ko'y niligtas mo roon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang pagpurit pagsamba. Ang buhay ko'y dahil sa'yo, Panginoon. Kay buti mo. Hallelujah. Lagi nasa puso ko mga dakilang gawa mo, ang nagbigay
Dakilan mo ang tulad ko, Panginoon, kay buti mo. Ikaw ang dahilan, kaya't ako'y naririto. Panginoon, sadyang kay buti na iyong puso. Ang tulad ko'y iligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang mabuting pagsamba. Ang buhay ko'y dahil sa iyo, Panginoon, kay buti mo. Oh, Jesus. Hallelujah. Wala nang iba. Magsisisi tayo na mahal habang tayo bawat mga pagkuhan at katihan. Sa mga pagkukulang natin, magsisi tayo na mahal. Hallelujah, hallelujah, my Jesus. Pagkat ikaw ang nagbigay kabuluhan sa aking buhay, sa tulad ko, Panginoon, dakila tunay, inari mo ang sala ko, hirap at Oh, my Jesus. hanggang kamatayan, pinaglaban mo ako. Panginoon, sadyang kay buti na iyong puso. Ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papurit pagsamba. Ang buhay Yes. ko'y dahil sa'yo, My Jesus. Panginoon, kay buti mo. Panginoon, sadyang kay buti na iyong puso. Ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papurit pagsamba. Ang buhay ko'y dahil sa'yo, Panginoon, kay buti mo. Sa landas na tatahagin ko, Panginoon, nawa ako'y samahan mo. Panginoon, sadyang kay buti ng iyong puso. Oh, my Jesus. Sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papurit pagsamba. Ang buhay ko'y dahil sa'yo, Panginoon.
Magpuri tayo sa ating malapala. Salamat sa iyo. Salamat sa iyong dugo na labos. Para kami tapusin. Pinagaling mo na kami, pinagpala mo na kami. Salamat, Lord! Thank you, Lord Jesus! Minsan nagkukulang kami. Nagkakamali ang mga anak mo. Ngunit andyan yung kapatawaran. Magsisi tayo lahat ng naman. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Sa aming nagawang kasalanan. Sa isip, salita, sa gawa. Forgive us, O Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Napakadakilan. Napakabanal na ating malapay na. Ikaw, napakalan. Oh, my Lord Jesus. It was up to you, Lord. It was up to you, Lord Jesus. Oh, my Lord Jesus. Itaas mga kamay sa mga mga tatihan nila mahal. Itaas mga kamay. Dadalhin sa inyo, minsara ba? Ang kapangyarihan ng ating malapailan. Oh, my Lord Jesus. Oh, my Lord Jesus. Oh, my Lord Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sa mga baguhan na mahal, sa mga ilan nakadalo, tanggapin ninyo ating malapit ni Jesus bilang salita pagligtas po ninyo. Maliligtas kayo sa kahirapan, karamdaman, kamatayan, at kayo pupunta sa langit pagmamana ng buhay na wala hanggan. Gusto niyo maligtas at malutas yung mga problema po ninyo. Isa lang gagawin ninyo. Una, maniwala kayo sa Ebanghelyo ng ating malapit. Ang Ebanghelyo, mabuting balita ng Diyos sa langit at katawan tao, ating malapit ni Jesus. Namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muli na buhay. Ang kanyang dugo, yun ang naglinis sa ating mga kasalanan. Yun ang nagtubos sa atin. Yun pang Ebanghelyo. Kaya maniwala kayo doon. Ikalawa, kailangan natin ng pagsisisi. Ang pagsisisi ay paghiwalay sa kasalanan. Ikatatlo, pagtanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pag nagbautismo kayo mamaya, may sakit kayo, naghihirap kayo sa buhay, pag ahon nyo, magaling na kayo at pagpapalain kayo ng ating malapit. Maraming besa po nangyari yan. Ikapat, pagtanggap na Banal na Espiritu. Tapos pangkamay ng mga baguhan, sundin po ninyo ang isang maikling panalangin ng galing sa iyong mga puso. Dakilang Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, malapit ni Jesus. Ako'y naniniwala sa Ebanghelyo na ikaw nga ang Diyos nagkatawang tao, namatay sa krus ng libing at muli na buhay para sa akin. Ay yung dugo ang siyang tabubos sa akin. Malapit ni Jesus.
Patawarin niyo po ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Mula pa na ako'y namulat hanggang sa mga oras na ito. Malapit ni Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas. Diyos at Hari na aking buhay. Iligtas mo po ako sa sampu na aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap ngayon, ito ang aking dalangin. Amen and amen and amen. Opo dakilang masalangit, sa matamis na pangalan namin, mahal na Jesus, sa mga bungang panalangin, aming ginagala, mga pastor. Mga tumanggap sa inyo, sa hapong ito, patawarin niyo po sila sa mga kasalanan, iligtas niyo po sila sa mahal sa buhay. Hallelujah. Gawin niyo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa mga katotohanan. Hallelujah. Isulat niyo ng palang sa ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samudalangin. In the mighty name of Jesus. Amen and amen and amen. Lahat na may sakit, ipatong yung kamay sa ulo. Manampalataya po kayo, matagal na kayo pinagaling. 2,000 taon na kalipas, sabi ng Biblia, sa magitan na kaya mga latay, pinagaling na tayo. By His stripes, we are healed. Sa magitan ng mga latay na mga pinagaling na tayo. Lahat na may sakit, gagaling kayo. Inamahal. Mga lambos na may sakit, manampalataya kayo. Banggitin nyo, sa magitan ng mga latay, mo malapin, magaling na ako, magaling na aking kamag-anak. Banggitin mo yan, minamahal, at mapupunta sa iyo ang kapangyarihan ng ating malapin. Yes, Lord, malapin noon. Lahat na may mga problema, mga kahirapan, dinaraanan, malapin noon, sabi ng banaksulatan, binigyan mo na sila kami ng kapangyarihan para magkaroon ng kayamanan. The Lord has given us power to get wealth. Binigyan na tayo ng kapangyarihan para magkaroon ng kayamanan, para sa gamitin sa kalalatian ng malapay noon. At sa magitan ng mga latay, pinagaling mo na kami, malapay noon. Pagaling mo lahat na may sakit sa hapong ito. Lahat na may mga kahirapan, mga bisyo, mga kahinaan, palayan mo sila sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name! Bigkasin, magsalita kayo ng itoridad nyo na mahal. Demonyo ng mga problema, karamdaman, demonyo ng cancer, leukemia, diabetes, mga kahinaan, kitong, inutusan kita. Halos sa pangalan ng Jesus, lumayas ka! Demons of sickness, I command you in Jesus' name. Cast out from them right now, in the name of Jesus. I plead the blood of Jesus. I plead the blood of Jesus over the Christians that are here today. I plead the blood of Jesus over them. Magitan mga latay, pinagaling mo na sila. Be healed in Jesus' name. Problem be solved in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Be blessed in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Taas ang kamay na pinagaling at nanampalataya na kayo'y pinagpala. Taas ang kamay, minamahal. Sabi mo, magaling na ako. Lutas na aking problema. Taas ang kamay, minamahal. Sabi mo, thank you, there is Jesus. Thank you, there is Jesus. Thank you, there is Jesus. Naniwala ba kayo tinanggap nyo lang, minamahal? Nasa inyo na yan. Sabi kita na 3 beses, malakas. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God bless you, minamahal. Makaupo muna tayo. Bago sa ating mga announcement, dumako muna tayo sa ating special offering. Beloved, Preacher Nathaniel Kiamco, para sa ating special offering, minamahal, para sa ating mga pangailangan, sa gawain ng ating malapit noon. Hallelujah. Praise the Lord. God bless po, beloved Lord and Preacher. Hallelujah, mga minamahal, tayo po'y manalangin sa ating pagkakaloob, special offering sa ating pinakamamahal na Panginoon. Opo, dakilat mapapala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa buong panalangin namin, minamahal, ginagala ang mga gulang sa iyo. Patuloy mo kami pinagpala sa sandaling ito, mahal na Panginoon, sa lahat po na ipagbahagi, mahal na Panginoon, sa pagbigay ng special offering, sila din po muli, mahal na Panginoon, ay patuloy mong pagpalain. Dalangin po namin sa susunod na gawain, bawat isa ay makabahagi sa pagbibigay ng ang special offering, bahagi sa pagtataguyod ng iyong proyekto, mahal na Panginoon, sa iyong paglago ng banal na gawain. Ito ang aming samot panalangin sa iyong banal, makapangyarihang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa pagpapala mo at sa mga biyayang laging natatanggap.
God bless you, minamahal. Nandito pang ating adjusted schedule of services this coming week. In-adjust po natin lahat kasi